Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala ng ating pangunahing karakter na si Mason Petets. Isinalaysay niya na habang lumalaki siya ay nahihirapan sa paghahanap sa anumang kahulugan ng layunin o kahulugan ng buhay. Habang nasa kolehiyo, nag-enroll siya sa law school, ngunit hindi nagtagal ay naging boring ito at nag-drop out siya. Pagkatapos noon, sumali siya sa US Army at ito ang unang pagkakataon na natagpuan niya ang kanyang layunin at nadama niya ang tunay na buhay. Sa panahong ito, nagpakasal din siya sa isang babaeng nagngangalang Jenny at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Isang araw, inutusan si Mason at ang kanyang pangkat na pumunta sa isang bansang tinatawag na Paldonia upang wakasan ang diktadorya ng Pangulo na si Juan Venegas. Sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay nauwi sa isang malagim na trahedya nang ang kanilang helicopter ay tinamaan ng isang missile. Dahil dito, namatay ang karamihan sa kanyang mga kasamahan sa koponan at bagaman nakaligtas si Mason, nagtamo siya ng permanenteng pinsala sa likod. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagretiro si Mason mula sa hukbo at bumalik siya sa kanyang regular na buhay. Nang walang ibang pagpipilian, nag-aral at nakapagtapos siya sa law school at nagsimulang magtrabaho bilang isang abogado. Muli siyang nawalan ng layunin sa kanyang buhay at nagsimula itong makaapekto sa kanyang personal na buhay at sa kanyang pamilya. Sa sumunod na eksena, si Mason ay malungkot sa kanyang opisina nang dumating ang kanyang dating general sa hukbo, si Sebastian. Masaya silang makita ang isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon at sinabi ni Sebastian na mayroon siyang mahalagang sasabihin. Pagkatapos nito, dinala niya si Mason sa kanyang opisina, kung saan isiniwalat niya na bumuo siya ng sarili niyang pribadong ahensya ng seguridad na tinatawag na CDI at gusto niyang sumama sa kanya si Mason. Ipinaliwanag niya na isang babaeng Amerikanong reporter ang pupunta sa Paldonia upang interviewin si Pangulong Venegas at kailangang samahan siya ni Mason para sa proteksyon. Nang marinig ito, agad na tinanggihan ni Mason ang alok dahil si Venegas ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan sa koponan at pumutol sa kanyang karera sa militar. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi niya maintindihan kung bakit magtatrabaho si Sebastian sa ganoong lalaki. Nag-alok sa kanya si Sebastian ng $20,000 at sinabing alam niya kung gaano nalulungkot si Mason sa kanyang trabaho bilang abogado. Sinabi ni Mason na hindi na siya kasing lakas ng dati at permanenteng napinsala ang kanyang likod. Gayunpaman, patuloy siyang pinipilit ni Sebastian at sa huli, atubiling pumayag si Mason na kunin ang trabaho. Pagkatapos, sinaliksik ni Mason ang babaeng reporter na nagngangalang Claire Wellington. Siya ay dating isang sikat na mamamahayag, ngunit isang profesional na pagkakamali sa nakaraan ang nagdala sa kanya sa labas ng spotlight. Mula noon, nahirapan siyang maghanap ng seryosong trabaho at ngayon ay may pagkakataon na siyang makapanayam ang isang high-profile na politiko. Nang gabing iyon, nag-away sina Mason at Jenny nang malaman nilang sinunod ng kanilang anak ang payo ng kanyang ama at may binatukan sa paaralan. Natataranta si Jenny at pakiramdam niya ay hindi na niya kayang pakisamahan si Mason dahil hindi siya masaya sa kanila. Sinabi niya na lilipat siya sa kanyang mga magulang, ngunit pinigilan siya ni Mason at sinabing aalis siya sa halip. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magtatrabaho siya bilang isang security guard na lalo niyang ikinagalit. Gayunpaman, sa kalaunan ay hinayaan niya ito sa pag-aakalang maaaring makatulong ito sa kanya na magpatuloy sa kanyang mga isyu at ayusin ang kanilang naudlot na pagsasama. Kinabukasan, sinundo ni Mason si Claire at sabay silang lumipad patungong Paldonia. Sa daan, nanonood si Mason ng ilang troll video ni Claire at napansin niya ito. Tinanong niya kung pinagtatawanan niya siya, ngunit tiniyak ni Mason sa kanya na hindi iyon ang kaso. Pagkatapos ay sinabi ni Mason na anuman ang nangyari sa nakaraan, balak niyang ayusin ang kanyang reputasyon ngayon. Ibinunyag niya na si Venegas ay hindi nagbigay ng anumang mga panayam sa media sa nakalipas na 10 taon. Gayunpaman, personal siya nitong inimbitahan para sa isang panayam, kaya malaking bagay ito para sa kanyang karera. Hindi nagtagal, dumating sila sa Paldonia, kung saan sila ay sinalubong ni Pangulong Venegas. Sinabi niya kay Claire na mas maganda siya sa personal at hinalikan niya ang kamay nito. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang kotse at tumungo sa kabisera. Ipinakilala ni Claire si Mason kay Venegas na nagsabing nagawa na niya ang kanyang pananaliksik at alam niyang si Mason ay isang dating opisyal ng hukbo. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Claire at Venegas ang pakikipag-chat at pag-iinuman na tuluyang hindi pinapansin si Mason. Ilang sandali pa, bigla silang inatake ng ilang mersenaryo, kaya kinuha ni Mason ang kotse at pinalipat sina Venegas at Claire sa backseat. Naipit sila sa gitna ng dalawang grupo at nagplanong tumakas, ngunit nauwi sila sa pagbangga ng kanilang sasakyan. Matapos iligpit ang lahat,
Pasuray-suray na naglakad si Mason sa labas ng kotse at nabigla sina Venegas at Claire sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Patuloy siyang pinupuri ni Venegas, ngunit nairita si Mason at sinabing aalis na sila ni Claire ngayon. Sinabi ni Claire na kailangan muna niyang magsagawa ng panayam dahil ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya, ngunit sinabi ni Mason na ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa kanyang karera at nagmungkahi na umalis sila. Kasunod nito, pumasok silang tatlo sa kagubatan at nakipag-ugnayan si Mason kay Sebastian para ipaalam sa kanya ang nangyari. Nang ihayag niya na nag-iisa niyang pinatay ang lahat ng umataking iyon, nagulat si Sebastian. Ipinaliwanag ni Mason na napadpad sila sa kagubatan at nangangailangan ng daan palabas, kaya tiniyak sa kanya ni Sebastian na magpapadala sila ng helicopter kasama ang kanyang mga tauhan para sunduin sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, hiningi ni Venegas ang telepono at tinawagan niya ang kanyang pamangkin na si George. Takot na takot si George nang malaman niyang buhay pa ang kanyang tiyuhin dahil siya ang nagpadala ng mga mersenaryo. Pagkatapos ay sinabi ni Venegas sa kanyang pamangkin na sila ay inatake at siya ngayon ay napadpad sa kakahuyan. Matapos ibaba ang tawag, ipinaalam ni Venegas kina Claire at Mason na alam niyang ang kanyang pamangkin na si George ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, sinabi niya na si George ay isang tauhan lamang na sumusunod sa utos ng iba. Nang maglaon, iminungkahi ni Venegas na dapat silang magtungo sa kabisera. Gayunpaman, sinabi ni Mason na ang isang helicopter ay papunta na upang kunin sila at malapit na silang umalis. Pagkatapos ay isinama niya si Claire at naiwan si Venegas. Habang nasa daan, hiniling ni Claire kay Mason na hayaan muna siyang magsagawa ng panayam, ngunit tumanggi siyang makinig. Ilang sandali pa, nakakita sila ng helicopter na paparating at gumaan ang pakiramdam nila sa pag-aakalang makakauwi na sila sa wakas. Ngunit sa kanilang pagtataka, may ilang armadong mersenaryo ang lumabas sa chopper at pinagbabaril sila. Tumakbo sina Mason at Claire sa kagubatan, kasama ang mga mersenaryo na hinahabol sila. Nagawa ni Mason na ibagsak ang karamihan sa mga umaatake at pinabagsak pa ang helicopter. Gayunpaman, naabutan siya ng isa sa mga mersenaryo at brutal siyang binugbog. Muntik na niyang mapatay si Mason, ngunit ang nakakagulat, nagpakita si Venegas at binaril niya ang mersenaryo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si George at ang kanyang mga tauhan at nagalit siya nang makita ang kalagayan ng helicopter. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng mga mersenaryo na si Colonel John Cohorst ay dumating at pinagalitan si George dahil sa hindi niya nagawang pagpatay sa kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag ni George na ang kanyang mga mersenaryo ay nabigo rin sa kanilang gawain, ngunit si Cohorst ay nagalit at nagbanta na papatayin siya kapag muli siyang pumalpak. Samantala, dinala ni Venegas sina Mason at Claire sa kanyang bayan kung saan hinahangaan siya ng mga taga roon. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Claire kasama si Venegas para sa isang pakikipanayam habang ni-record ni Mason ang kanilang pag-uusap. Binanggit ni Claire ang pag-atake kanina at tinanong kung bakit siya hinahabol ng mga mersenaryong ito. Ipinaliwanag ni Venegas na ang paldo niya ay mayroong maraming bihirang mineral na lanthanide na kinakailangan para sa paglikha ng mga telepono, laptop at iba pang modernong teknolohiya. Ang mga malalaking kumpanya sa kanluran ay gustong magmina nito sa paldo niya, ngunit nakakasira ito sa lupa at lokal na kapaligiran. Kapag nakuha at naibenta ng mga dayuhang negosyante ang mga mineral, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa pananalapi. Kaya pinipigilan ni Venegas ang lahat ng dayuhang korporasyon na magtatag ng kanilang sarili sa paldo niya, kaya itinuturing siyang isang kaaway ng mga makapangyarihang tao. Dahil dito, nahaharap siya sa mga pag-atake ng mga mersenaryo at militanteng binabayaran ng mga makapangyarihang negosyante. Nang gabing iyon, sina Claire, Mason at Venegas ay nasiyahan sa pakikisalo sa mga lokal. Maya-maya, lumapit si Claire kay Mason at sinubukan siyang akitin. Gayunpaman, magalang siyang tumanggi at sinabi sa kanya na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya ito magagawa sa kanya. Kinabukasan, habang naghahanda na silang umalis, tinawagan ni Mason si Sebastian at tinanong kung bakit siya ang pinili niya para sa misyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hinahabol sila ng mga mersenaryo mula sa helicopter, kaya inamin ni Sebastian na ipinadala niya talaga si Mason para patayin si Venegas bilang paghihiganti sa pagpatay sa mga kasamahan nila. Ibinunyag niya na nakatanggap siya ng mga utos mula sa mga maimpluwensyang tao na iligpit si Venegas. Hindi sila ang hinahabol ng mga mersenaryong iyon dahil si Venegas ang kanilang tunay na target. Pagkatapos nito, tumawag si Mason sa kanyang tahanan at sinagot ng kanyang anak na babae ang telepono. Sinabi niya sa kanya na nangungulila siya sa kanya at ang kanyang ina ay labis na nababalisa. Pagkatapos ay kinausap ni Mason si Jenny na nakahinga ng maluwag nang marinig ang boses nito.
Humingi siya ng tawad sa nangyari noon at hiniling na makauwi siya ng ligtas. Pagkatapos, nilapitan ni Mason sina Venegas at Claire at iminungkahi na kailangan nilang umalis kaagad. Gayunpaman, bago sila makatakas, dumating si Cohorst kasama ang kanyang mga tauhan at sinimulang guluhin ang nayon, kaya sumakay si Mason sa isang kabayo kasama si Venegas at umalis. Si Claire ay umakyat din sa isang kabayo at nagsimulang magmadali, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nahulog at nakuha ni Cohorst. Nang makita ito, nag-alala si Mason, ngunit tiniyak sa kanya ni Venegas na hindi nila siya sasaktan hanggat siya ay nabubuhay. Nang maglaon, nakarating sina Mason at Venegas sa isang bayan at nagpasya na doon magpalipas ng gabi. Ibinahagi ni Venegas kay Mason na hindi siya ang bumaril sa helicopter na ikinamatay ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa panahon ng pagsalakay ng mga Amerikano, nawalan siya ng pag-asa at nagplanong tumakas sa pamamagitan ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Hindi masubaybayan at mabaril ng hukbo ng Paldonia ang mga chopper ng mga Amerikano, kaya naniniwala si Venegas na friendly fire iyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Mason na siya ay ipinadala dito upang patayin siya, ngunit sinabi ni Venegas na alam na niya iyon. Nang sumunod na araw, dumating din si Cohorst at ang kanyang mga tropa sa bayang ito, kaya naisipan ni Mason na iligtas si Claire sa pamamagitan ng pag-aalok kay Venegas na lumitaw sa harap ni Cohorst na tila handa ng sumuko. Gayunpaman, nagbago ang senaryo nang dumating ang libu-libong lokal sa mga lansangan upang protektahan siya. Dahil ang pribadong hukbo ay napag-utusan lamang upang patayin si Venegas, hindi sila maaaring magpaputok sa mga inosenteng mamamayan dahil ito ay maglalagay sa kanila sa malubhang problema. Sa panahon ng kaguluhan, tumungo sina Venegas, Mason, at Claire sa isang underground tunnel at pumuslit sa palasyo. Sa opisina ng Pangulo, nakita nila si George na nakaupo mag-isa na natakot nang makita ang kanyang tiyuhin. Nagsimulang mag-livestream si Claire mula sa kanyang telepono at sinabi ni Venegas sa kanyang pamangkin na huwag matakot sa kanya at sabay nilang protektahan ang bansa. Nang marinig ito, napagtanto ni George ang kanyang pagkakamali kaya lumuluha siyang niyakap at humingi ng tawad sa kanyang tiyuhin. Ilang sandali pa, pumasok ang isa sa mga general at agad niyang binaril si Venegas. Nagalit si George at binaril ang general na paulit-ulit na nagpaputok sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, parehong namatay si George at ang general sa putok ng baril. Gayunpaman, nakaligtas si Venegas dahil nakasuot ito ng bulletproof suit. Si Venegas ay nalungkot sa pagkamatay ng kanyang pamangkin, ngunit maraming mga sundalo ang nakapaligid sa kanya. Lahat sila ay nakatutok sa kanya ng baril, ngunit tiniyak niya sa kanila na siya ang kanilang pangulo, hindi ang kanilang kaaway. Sinabi niya sa kanila na ito ang kanilang bansa at hindi sila mga terorista kundi mga sundalong nakikipaglaban upang protektahan ito. Biglang dumating si Cohorst kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit lumingon sa kanya ang mga sundalo at sinimulang salakayin ang mga mersenaryo upang protektahan ang kanilang pangulo. Samantala, dumating din si Sebastian para tumulong sa Paldonia kasama ang kanyang mga tropa para tulungan si Mason. Isang shootout ang naganap, at si Claire ay patuloy na nagla-livestream sa buong kaganapan sa kanyang telepono. Hindi nagtagal, lumapit si Cohorst kay Mason at sinimulang bugbugin siya. Sinabi niya na siya ang bumaril sa kanyang helicopter na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ikinagalit ito ni Mason, at ang dalawa ay nagsimulang malupit na umatake sa isa't isa. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, nadaig ni Cohorst si Mason at papatayin na siya. Sa sandaling iyon, inatake ni Claire si Cohorst at brutal siyang nasaktan. Dahil hinahabol pa rin sila ng ibang mga mersenaryo, kumuha si Mason ng malaking baril at pinaputukan silang lahat habang ni-record ito ni Claire sa kanyang telepono. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang matapang na kinuhang footage ni Claire ay itinampok sa mga balita sa buong mundo. Sa isang press conference, bumaba si Pangulong Venegas sa kanyang diktadura at nag-anunsyo ng pampublikong halalan para sa susunod na taon. Sa huling eksena, bumalik si Mason sa US at muling nakipagkita sa kanyang pamilya. Humingi siya ng tawad kay Jenny at sinabing gusto niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Nang maglaon, sinuri ni Mason ang balanse ng kanyang account at natuklasan na pinadalhan siya ni Venegas ng $5 milyong bilang gantimpala sa pagtulong sa kanya. Sa pamamagitan nito, nakahanap si Mason ng bagong layunin sa buhay na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.